Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day po mga kauntahan. Na-miss nyo ba kami? Na-miss din namin kayo. Kaya welcome po sa isa na namang makabuluhan at masayang episode ng People's Court kung saan matututo kayo tungkol sa batas sa simpleng pamamaraan. Ako po muli ang inyong abogadong si Atty. Al Jumrani at syempre pa, hindi pwedeng mawala ang nag-iisang si Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi Judge! Hi Atty. Al at hello din po sa ating mga kauntahan. Welcome po sa isa na namang nakakasabik na episode ng People's Court. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jing Uyenko Nolasco na isang dating hukom. At tama po yung sinabi ni Atty. Al. Talagang nakakasabik. Nakakasabik. Nakaka-excite. Ayan. Ganyan. At napapanahon po ang ating topic for today. Now, kung nagwa-wonder kayo, ano kaya yun? Mamaya po, antayin nyo, i-reveal natin yan. Tama, Judge Jing. Excited na nga ako dahil excited din ako sa ating guest. Ayan. Ako rin. Pero bago yan, magbalik tanaw na muna tayo sa last episode natin na pinamagatang In Heat tungkol sa marital rape. Kasama ang special guest natin na si Atty. Jerome Dondi Arce. Roll VTR. Kahit equal tayo, yun nga, sinasabi ko, hindi lang happy wife, happy life, but I adhere more to happy spouse, happy house. Maraming salamat sa ating production team for that highlights video. At maraming salamat, of course, kay Atty. Dondi sa kanyang malinaw at simpleng pagtalakay ng sensitibong topic ng marital rape. So, Atty. Al, ano ba ang takeaway mo from that episode? Kasi ngayon nga, sensitive topic. Medyo careful tayo doon sa pag-uusap. Yes, kahit diba? mga tanong natin, hindi nga natin mabigkas na maayos. Kasi nga dahil nga very sensitive. Thank you, Judge Jing. Pero before my takeaways, gusto ko ding pasalamatan ulit si Atty. Dondi for guesting in the show despite his very busy schedule. You made your former professor, that's me, very proud. Yan, tama. So with that, ang gusto ko i-emphasize mula sa last episode natin ay yung konsepto ng marital rape. Kasi traditionally, it refers to rape of the wife. Yes. No? Kasi after all, ang rape ay isang uri ng krimen na ang biktima ay babae. Usually. Yes, usually. Pero kung ang husband naman ang pinilit na makipagtalik na labag sa kalooban niya at merong insertion of any object into the mouth or anal orifice, ang tawag po dyan ay sexual assault. So dahil married sila, so masasabi nating marital sexual assault. Which is also a form of rape, a form of rape. Ganun pa man, pareho po silang pinaparusahan ng batas kriminal natin. Kaya whether it's the husband who was forced into the sexual act or the wife who was forced into the sexual act, marital rape or marital sexual assault po yun. Kaya tandaan po, kung ayaw, wag pilitin. Correct. No means no. Yes, no means no. Kahit na nag-yes sa simula, pero at some point in the end, nag-no. Hindi ibig sabihin no na okay lang. Oo, na tinitis ka, no? Correct. Kasi akala nung iba pag nag-no nananabik Correct. Kasi nga may kasunod pa yun eh. Don't stop. Oo, hindi po ganun yun. Hindi, pag sinabing don't talaga yun. Huwag pilitin. So how about you, Judge? Anong takeaway mo from that episode? Okay, thank you, Atty. Al. Ang takeaway ko naman ay related doon sa sinabi mo na walang pilitan, no? Tulad na nga po ng sinabi ng Korte Suprema sa landmark case ng People versus Humawa noong 2014. So that was 10 years ago na po, no? Quote-unquote, husbands do not have property rights over their wives' bodies. Sexual intercourse, albeit within the realm of marriage, if not consensual, is rape. So tandaan po natin yan, ha? Hindi po parang ari-arian ng mga babae na pagka gusto mong gamitin, yung mga misis nyo, pagka gusto nyo gamitin, gagamitin yung parang laruan or parang ari-arian. Tapos, kahit ayaw niya. Hindi po ganun. So, that will constitute marital rape as what was discussed in the case of Humawan. Because your wife or your partner is not property. Oo, it's not chattel. Correct. Paano yung di ba pa minsan kilig pag sinabi sa'yo na akin ka lang. Ayun. Paano yun? Di ba para sa mo,
your partner akin. is a thing or is a property? Akin ka lang, hindi rin naman. Kasi di ba ibig that ano yung fidelity yun? Yeah, fidelity pala yun. Fidelity and loyalty. So, hindi ibig sabihin you are property. ka. Oo, Okay. hindi. Parang you belong to each other because when you got married, you vowed to love each other as husband and wife and be together and be as one. Kaya akin ka lang. Ay, ganun ba yun? Yun. So, Pero hindi pala hindi ibig sabihin na Oo, property ka. hindi. Kasi baka kasi pag sinabihan sila na akin ka lang, magalit. Excuse me, sabi ng People versus Humawan, wala kang property rights over me. So, I'm not yours. Ganun talaga. Grabe, nag-rationalize na, no? Oo nga, Oo, pwede nako. bang wag na i-rationalize yung mga bagay-bagay na ganyan. Basta, always follow the golden rule. Yeah, do Diba? not do unto others what you don't want others to do unto you. Yes. At meron yung kabaliktaran kay Confucius. Ano? Do unto others what you want others to do unto you. Yun yung magkano nun eh. correct. Parang complementing sila. But anyway, related dun sa sinabi na nga natin, na pag-usapan natin, may isang kanta noong dekada 90 or dekada 90, si Hindi pa Elton tayo John. pinanganak nun, no? Oo, hindi pa. Talaga lang, na mapagpanggap. Hindi po pinanganak na po kami noong 1990s. Yun. Na pinamagatang When a Woman Doesn't Want You. Yun po ang title. Ang lyrics po ay ganito, no? Hindi na po namin kakanta. Kasi kanina po pinapractice si Attorney Al at sumasabay si Attorney Al in parang fairness. kaya ko naman. Kaya Sige, niya nga. sige, Sa, sige. yeah, kakanta. Okay, try Ayan, ko. yay! Sige, So sige. kakanta po si Attorney Al. Ayan, Bale, When a Woman Doesn't Want this You. is Elton John before he discovered he had a voice. Okay, so Hindi pa siya marunong. hindi pa siya marunong kumanta. Opo, yun po sige. yun. Okay. Okay, so ano yung lyrics? Okay, part lang to ng chorus. Sabi kasi sa kanta, You can't take a woman when she doesn't want you. You can't be a man if you're blind to reason. Man might be strong, but true love is stronger. You gotta pay it up. You gotta play it straight when a woman doesn't want you. Oh, di Ayan. ba? Palakpakan naman po natin si Attorney Al. Ayan. Yeah. Sana pala ni-recite ko na lang. Baka naligaw pa sila doon sa tono. Medyo related naman po Oo, doon. di ba? Hindi mo pwede pilitin Alin? kung Oo. ayaw niya. Correct. And as a Oo. man, di ba? You have to play it straight. Yes. Yeah, kung sasabi mong mahal mo siya, then respetuhin mo kung ayaw. Tama. Kasi ang relationship is not about power or strength. Diba? It's about respect and love. Ayun, Ayan. ayan. Tama. Oo. Pero ang galing-galing nung kanta ni Attorney Al. So, next time po ulit, yan na po. Meron tayo song number lagi. May song number, tapos Oh, gigrade. Kayo pong mag-grade. Tapos kailangan merong disclaimer. Halimbawa, may kakantahin. Halimbawa, ikaw, malamang kakanta ka ng mga kanta ni Kelly Clarkson. Yan. Talaga ba? Yes, kaya mo yan. Ang taas-taas Because kaya of you. nun. Yan. Siyempre, disclaimer. Eto si Kelly Clarkson bago siya natutong kumanta. Mga ganyan. Para si Taylor Swift. Yes, mga ganun. correct. Bago siya sumikat. Yes. Hindi si ano. Sino? Sino tong isa? Na hindi kinumpare kasi siya dahil Sino? nag-training siya talaga pati Si sa Taylor pagsayaw. Hindi si Taylor Swift. Yung Janet isang- Jackson. Hindi bata pa eh. Bata pa. Basta gano'n. Olivia Rodrigo. Hindi naman. Sige. Basta Hayaan po mo na. next time. Next time. Sige. Okay. So, Very true talaga yung song na yung Judge, no? You can't take a woman talaga when she doesn't want you. Ayan. So, thank you Okay. very much for your takeaways. yes. So, mga kahuntahan, kung hindi nyo po napanood ang last episode natin at gusto nyo panoorin ulit, kasama ng ilan pa sa mga episodes, past episodes. Kasi by the way, nasa 117 na tayo, Oo di ba? nga, Napakadami dami. na. Kaya, Huwag niyo pong huwag niyo naman imamarathon. oo, Kasi- huwag naman marathon. Pwede din, kaya naman. Ano Uy, ba? 170, grabe. Oo nga pala. 170 hours Tapos yun. times 1 hour, di ba? Oo. 170 Wag po hours. naman. Talo pa ang Lord of the Rings. Okay. Huwag niyo pong gano'n. Wag na ba? Unti-unti. Oo, Ayan. unti-unti. And also, you can choose naman the Yeah. episodes that you want to watch, especially kung related sa study nyo, sa research nyo, Yes. or gusto nyo lang matuto about that legal topic. Yes. Our episodes are all uploaded sa FB page and YouTube channel ng People's Court. Para mabilis, hanapin nyo lang ang GNN People's Court and click on the episode that you want to watch. At sana po lahat ay naka-like and follow na sa FB page and nakasubscribe na rin sa YouTube channel ng People's Court. Tama. At syempre po, bukod po
sa panonood. Be generous. Please feel free to share and forward our episodes sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala nyo po na sa palagay nyo makikinabang sa episode na to, no? Kung anumang episode yon. Lalo na nga po sa mga law students, bar reviewees, kasi po, yan, the 2025 bar exams, no? Ay meron na marami ng announcement. So, I'm very sure marami kayong matututunan from our episodes, especially itong mga recent namin. We featured a lot of relevant topics, diba? And rules like the 2024 NPS rules, diba? Meron pa tayo summary procedures, small claims, etc. Marami kayong matututunan. At syempre, yung mga miyembro ng Lupon, kasi nakailang ano na rin tayo ng about the katarungan pambarangay. No? So, marami po talaga. So, i-share nyo po sa kanila. Yun. And mga kauntahan, mas mainam na abangan nyo rin at mapanood ninyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV, well, most of the time, tuwing Sabado na 7 p.m. So, One Media Network, which is the new name of GNN. May replace din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network buong linggo sa iba't ibang time slots kung hindi ninyo naabutan ang premiere airing nito. At kung minsan extended pa. Correct. So, kaya dapat nakatutok lang kayo sa GNN. So, mapapanood nyo po ang, sorry, hindi pa GNN, One Media Network na. Ayan. So, mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT DirecTV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, at sa iba pang cable providers sa iba't ibang probinsya, pati na rin sa UHF Channel 47. Tama. At kung wala pa po kayong cable or di kaya naman po ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil walang One Media Network sa current cable provider ninyo, we highly recommend po na kumuha kayo ng GSAT para po may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network like People's Court, but also po to other local and international channels. Now, for information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya naman po ay bisitahin ninyo po ang social media accounts ng GSAT, katulad po ng Facebook page na at GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Remember, Judge Jing? Yes. Knowledge is power and sharing is caring. Yes. Lalo na nga't magpapasko na. So, be generous. Share nyo po ang aming episodes, no? Pero wag naman lang po yun ang Christmas gift nyo. Yes, correct. And of course, maraming salamat mga kauntahan sa walang sawang panunood at suporta sa People's Court. Special thanks din po sa mga nag-share na ng ating episodes. At of course, maraming salamat po in advance sa mga mag-share pa lang. And with that, it's time for our special shout-out to some of our kahuntahans. Ang una nating babatiin ay isang kahuntahan natin sa YouTube na si @bebotmiano8451. Nag-comment siya sa episode 57 on the Personal Property Security Act o PPSA. Nakasama si RD Patrick Maglinaw. Yes. So ang sabi niya, ganda makinig at manood. Thank you. Wow. And we thank you too at Bebot Miano 8451 for the comment. Sana ay lagi kayong nanonood at nakikinig sa People's Court. Wow, thank you naman po. Talaga nakakatuwa, no? Kahit medyo episode 57 pa yun, pero talagang ano, 'di ba? May mga new comments na lumalabas, no? True. Thank you po. Now, ang susunod naman nating babatiin ay si @Arguan Carioes. No? Ang ganda ng apelyido, or kung yun ang apelyido niya. Gawa-gawa lang niya yun. Okay. Carioes. Yes. Para kasi parang yung Greek. Oo, parang Greek. Kasi yung Chaos na show sa Netflix. Oo, diba? napanood mo ba yun? Oo. Maganda ba? Oo. Kasi it's about Zeus, di ba? Yeah. It's a Greek mythology pero in a modern day setup. Yes, panoorin mo. And of Okay. course, because it's Jeff Goldblum. Oo, magaling So, kaya, talaga. ayun. Panoorin mo, magaling talaga yun. Yeah. Okay, so bambalik po tayo dito sa pinost po ni @Arguan Carrios, no? Sa episode 116 naman po on the Absolute Divorce Bill. Ang sabi po ni @Arguan Carrios, every time po na pinapanood ko po kayo dito sa YouTube, mas lalo po akong namomotivate na mag-aral ng law and be a lawyer someday. You feeling na confident kasi maraming alam, especially sa laws. Thanks po for this program. Tumataas po lalo yung pangarap ko. Nako, maraming salamat for this. At
of course, we will encourage you to please keep following your dreams. Yung sabi mo na gusto mo mag-law, ituloy mo, push lang. Kaya mo yan, no? Kaya mo yan. At yun na nga, at least equipped ka na sa mga napapanood mo sa amin. And of course, sana, please continue to watch and support People's Court. Yes, ako nakaka-inspire sinabi ni at Arguan Guan. Carrios. So Yes. anyway, thanks ulit at Bebot Miano 8451 and at Arguan Carrios for your messages. At sa iba pa natin mga kauntahan, please keep your positive comments and messages coming dahil talaga po nakaka-inspire. And abangan nyo po ang pag-shoutout pa namin sa inyo sa isang episode, future episode ng People's Court. Tama. And with that, mag-personal shoutout naman na tayo, Attorney Al. At mauna na ako, ha? Yes, go. Okay. Kasi ano to, 3 parts. Yes. First, gusto kong mag-shoutout sa isang kahuntahan natin na si Mary Ann, no? Isa siya dun sa mga mababait na restaurant staff doon sa Charlie's Resort sa El Nido, Palawan, kung saan nagkaroon kami ng training last week. So, it's a 1-week training. So, habang kumakain actually ng dinner, at yun, very courteous sa mga tao doon eh. Kaya, yun, bigla siyang, sabi niya sa akin, "Ma'am, napapanood ko po kayo sa TV." Wow. Yun ang sabi niya. Kaya sabi ko sa kanya, kaya kinuha ko yung pangalan niya. Sabi ko, "Ay, nako, Mary Ann, abangan mo, ibabatiin kita." So, hello sa'yo, Mary Ann, no? At ito na yung pangako ko sa'yo. And of course, hello din sa lahat ng mababait na staff, napaka-attentive nila sa Charlie's Resort sa El Nido. At sana nanonood ka, Mary Ann, at sana nanonood din po yung mga ibang taga-Charlie's Resort sa El Nido. Next, ang gusto kong batiin... Binayaran ka ba para i-promote Charlie? Siyempre, hindi. Okay. Hindi, but we recognize the good service Yeah. kasi. So, we also want to help them in that sense, no? Now, second naman, ito very special na pagbate para po sa aking mother, no? Si Mamu, ang Mamu ng bayan. Yes. Ito po ang age niya. Kayo na po ang mag-add, ha? She turns 50 plus 23. Oh, di ba? Kayo na po, ayan, 50 plus 23 on October 4. And yun naman, in fairness. By the time na lumabas to, Kasi nga, hindi natin maano kung kailan ang labas. Kaya nga, basta sa October 4, ang birthday niya. So, alam mo naman yan, kahit hindi tayo magkamukha. Nagkukwento kami ni Alcaya. Sabi, hindi kayo magkamukha eh. Pero yun na nga, alam mo naman, how much I love you. And yun, kahit na 50 plus 23 ka na, you still look young. Yes. Diba? You still look like you're 50 plus 20. Minus 2 Bawas ng 3 taon. Love you, Ma. And we will, of course, celebrate your birthday together. And lastly, gusto ko pong i-plug ulit yung 6th Asian Mediation Association Conference. It's an international conference po. Nagaganapin sa October 15 at 16 sa Shangri-La, the Fort. Now, this is open to all lawyers, mediators, law students, no? So, ngayon po naka-flash on screen yung poster dyan, tapos pagkakatanda ko may QR. So, mag-inquire po kayo regarding that kasi maganda nga po itong 2-day conference on mediation, no? It's an international conference. Hindi lang po local speakers ang nandun, kundi mga international experts po talaga. Yeah. I wish nga maka-attend din ako dyan. Unfortunately, meron ako prior commitment. Oy, sayang. Out of town pa. Okay. Kasi di ba ito, in-person siya, hindi siya via Oo Zoom. hindi via Zoom eh. Talagang in person. At yun na nga, ang bonggang venue, Shangri-La. Yes. Oo, Okay. so- Anyway, so good luck to that. Oo Alam ko nga. marami tayong kilala na attend dyan. Oh, At yes. saka naging guest na rin natin dito. Oo, tsaka lalo na si Court Ad Raul. Hello, Court Ad, as promised. Kasi nga, si Court Ad Raul is the chairperson of the current of the Asian Mediation Association. Kaya talagang dapat all-out support doon. Tapos, ang pinakapunong abala naman doon sa organizing committee ay si Justice Selma Alaras na naging guest na rin natin. So, yan. Kaya, eto medyo, na kami, eto na yung mga days leading to that. Nagmamadali na rin kami. Si Dean Linda Jimeno is also part of the organizers. Si Judge din. Darby ba kasama rin? Si Judge Janice is a moderator. Si Judge Lisa, of course, si Te. Hi, Te. Moderator din siya. Si Judge Weng Tan. Yan Moderator din. din. Moderator din. So, Galing. marami po. Talagang, kumbaga yung mga napanood nyo rito sa People's Court, nandun din. Si Yusek Irene Alagok, nandun din po siya. No? Siya po ay isa Isa sa siya sa mga speaker. speakers, Oo, correct. tungkol dun sa katarungan pambarangay. Kaya, Perfect.
interesting, no? Ang daming gaganda ng topics eh. Nandiyan po sa poster, panoorin niyo po. So, ay makikita niyo. So, sa mga lawyers, law students, law graduates, mediators. Mga Lupon members. Yes, mediators, Lupon members. Please check out the poster for more details. At yun na nga, naka-QR code po yan. Alright. Ayan. Thank you, Al. Thank you very much, Judge. Happy birthday. So, happy birthday kay Mamo. Na-miss na kita, no? I hope you're always doing fine. And hello din kay Mary Ann and Charlie's Resort sa El Nido. Pag pumunta ba ako dyan, makikilala kaya niya ako? Oo naman. Baka naman ang very typical kasi. Hindi. Ako nga nakilala Ang itsura Siyempre, ko. baka naman nag-iisa ka nga, di ba? Natatanging si Judge G. Hindi, pero iba itsura ko kasi pag naka-makeup and saka yung ordinaryo. Pero namukhaan pa rin ako. Namukhaan ka pa rin. Diba? Gusto ko ang tanungin, pasensya ka na, saan ako mas maganda? Yes, in person or sa TV. In person or sa TV. Correct. Hindi, wag na. Okay Gusto na. mo lang talaga, nagsusulisit ka talaga ng mga praises na ganyan, no? Hindi, joke lang po namin yun. Pero makikilala ka for sure pag nandun ka. Ayan. Okay, so for my personal shoutouts naman, gusto ko batiin ang lahat na umattend ng MCLE ng IBP South Cotabato and General Santos City last September 19 and 20 at ng IBP Quezon Province last September 27 and 28. Thank you po sa pag-imbita sa akin at sa mainit na pagtanggap. And also in a few weeks naman, IBP Lanao del Sur. So see you soon in Iligan City. Grabe talaga. Ito po talaga si Curacha. Ano ba yung lalaki nun? Curacho. Curacho. Ang lalaking walang pahinga. Diba? Sunod-sunod talaga ang MCLE. But congratulations sa Attorney Al, no? Yun lang ang request ko. Sana naman, isama mo rin ako dyan. Kasi nakakamiss din yung mga back-to-back natin, diba? Yung sa lalo na. Oo, sa Laguna, tsaka sa Leyte, sa Tacloban. Diba? Maganda rin naman ang ano natin. Yun. Yeah, sige soon. Kaya doon sa mga MCLE providers dyan, no? You know how to contact us. Ayan. Indeed, no, nakakamiss. At saka, hindi lang naman yun because kapag nagle-lecture kami at back-to-back yun, so merong continuity. At saka, alam mo, maganda yung transition. Maganda yung transition. Tapos, kahit na, backup, ako po laging taga-backup ni Attorney Al. Pero at least maganda. At ako din nag-i-introduce sa'yo, di ba? Which basically is just a one-liner. Like, please welcome Judge G. Uyenko Nolasco. So it makes everything fun. Yeah, hindi yung parang formal ano lang. Kaya, yun po, sa mga IBP local chapters, kung gusto nyo kaming pagsamahin, pagsunurin sa lecture, sinasabi po namin sa'yo, patok talaga yun, di ba? Kaya we are looking forward to these opportunities in the coming days and months, kasi hanggang next year naman yung compliance period. Yes, okay. And with that, ayun na, time for the topic reveal, kasi nga, sabi nga natin kanina kapanapanabik. Yes. Di ba? Ngayon, ano nga ba itong kapanapanabik nating topic at bakit nasabi rin natin, Attorney Al, na napapanahon ito? Mga kauntahan, ang buong bayan ay nakatutok sa malateleserye ng mga legislative hearings sa Senado at sa House of Representatives. Diba? Halos sinasabayan na nga ng mga tao kailan ba yung susunod na hearing? Kasi ina-announce yung mga schedules. Kasi nga naman, hindi lang mga batas sa pinag-uusapan, kundi pati mga issue na bumabagabag sa atin. From Pogo to drug-related killing sa Davao, pati na nga rin ang kaso ng anak ni Nino Mulak. Oo nga, diba? Ang ilan sa mga resource persons ay dumadalo sa parehong mga hearing ng dalawang kamara. Ayon sa dalawang kamara, in aid of legislation daw ang mga hearing na ito. So ano nga ba ang legislative hearings or inquiries in aid of legislation? Yan po ang pag-uusapan natin sa third segment. Tama. Kaya nga talagang timely kasi nga may mga ongoing hearings. At yung iba kasi parang pagka hindi mo alam na in aid of legislation, parang ang dating, ano ba itong mga to? May ano lang ba? Ano bang purpose yan? So, ito po yung episode para malinawan kayo dyan. Pero syempre, hindi po mawawala ang pag-discuss, muna natin ng 2 featured questions natin for today. Kasi ang dami na rin pong mga questions na kailangan nating sagutin. Then, i-introduce na po natin ang ating special guest sa tail end po ng second segment before proceeding to discussing in detail our featured topic sa third segment natin. Kaya, dyan lang po kayo mga kauntahan, ha? Magbabalik pa po ang People's Court.
Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to the People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po uli si Atty. Al Jumrani at syempre kasama pa rin natin ang natatanging, walang katulad, nag-iisa, si Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi ulit, Judge Jing. Hi ulit, Atty. Al. Gusto ko yung natatanging. Yeah. Nag-iisa. Ano pa? Walang katulad. Walang kaparis. Walang kaparis. Oh, diba? Thank you for that, Atty. Al. And hello po ulit sa inyo, ating mga kahuntahan. Welcome po ulit sa ating episode na pinamagatang In Aid of Legislation. Ako po muli ang inyong lingkod, Jing Uyenko Nolasco, isang dating hukom. At meron na naman po tayong sasagutin na 2 tanong dito sa ating Legally Speaking segment bago natin pag-usapan yung main topic natin. Now, yung mga tanong na sasagutin natin ay napili natin mula sa mga ipinadala po sa amin, no? Via private message or via comments sa ating mga social media posts. So, Atty. Al, ano nga ba ang unang tanong at kanino ito galing? Wow. Ask and you shall receive. Okay. Yeah. So, our first question is from @Berting Golabrado na nag-post ng tanong niya sa episode 27 on small claims. Ang tanong niya ay, 5 years ago, nanalo po ako sa small claims court. Ngayon po, nagpunta ako sa Hall of Justice kung saan po ako nag-file ng case. Kasi hindi po talaga nagbayad yung may utang sa akin. Doubtful po sila kung makukuha ko pa yon kasi mahigit 5 years na nga daw po. Bakit ngayon lang daw ako gumawa ng aksyon? Ang sagot ko po, na-assign po kasi ako sa ibang lugar dahil military person po ako at hindi ko po maasikaso at nagbigay lang po ako ng konsiderasyon na kahit papaano makapagbigay sila. Sabi ng sheriff, magtanong na lang daw po ako sa abogado dahil wala pa daw po sila experience pa sa ganitong kaso. Ano po ba ang gagawin ko, attorney? Nasa 200K po ang utang sa akin. May chance pa po bang makuha ko yon? Salamat po sa pagsagot. Judge Jing? Thank you, Atty. Al, for reading Berting Golabrado's question. Well, sir, tama po na 5 years po ang pagpapa-execute or implement ng judgment, no? Para through a motion po, dun po sa Court of Origin. So, dapat po within 5 years. Pero hindi po ibig sabihin, no, na kapag lagpas na ng 5 years, ay wala ng visa ang favorable judgment na nakuha ninyo, no? Meron pa rin naman po kayong pwedeng gawin. So, maaari nyo pong ipa-enforce ito, pero ordinary action na po. Ang ibig pong sabihin nun, hindi na po dun sa magmo-motion pa kayo dun sa court na yon na nag-render ng judgment, kung hindi po kakailanganin nyo na pong mag-file ng bagong kaso na tinatawag nating enforcement or revival and enforcement of judgment. Diba? Yun yung ano nun. Ang kasong yun po ay dapat ma-file ninyo within 10 years po from the finality of the judgment. So, mahigit kumulang ay kung more than 5 years na, sabihin natin mga 4 plus something years pa po kayo para mag-file po nun. Now, tama rin po yung sinabi sa inyo ni Sheriff na kumuha po kayo ng abogado para po matulungan kayo sa pagsampa ng kaso, lalo na nga po at marami na pong requirements ngayon sa pagpa-file po ng mga civil cases. Yan. Kasi kung motion lang yan dun sa Court of Origin, mas madali. Mabilis. Meron na, hindi ko lang sure. Parang kasi sa small claims, lahat ang daming forms, diba? Hindi ko lang mano kung motion for revival. Or motion for issuance of writ. Ayun, motion for issuance of writ of execution. Meron nga yun, form. Pero since sumagpas na nga, 5 years, 5 years na, yun po, action na po talaga yun. Kaya yun, patulong na kayo sa abogado. So 4 years na lang, baka sabihin nyo, bibigyan nyo pa rin ng konsiderasyon yun. Pero hopefully magbago na rin ang financial situation para mag-voluntarily magbayad na lang. Correct. Okay, so thank you, Judge, for your concise answer to Berting Golabro's question. Ngayon, ano at kanino naman galing ang second question na sasagutin mo rin? Ako? Ang galing, gusto ko yung head. Yes. Dapat nga siguro mahaba buhok ko para tamaan ko talaga.
Parang, teka muna, nasampal ako ng buhok. Now, ang second question po natin ay mula kay Atlea Estremera, na nagtanong po ng ganito sa episode 86 naman po on Court Annex Mediation and Judicial Dispute Resolution or CAM and JDR. Ito po yung tanong niya. Kung may laban naman po yung kasong isinampa, dapat pa rin po bang makipag-ayos sa inireklamo? Yun lang, simpleng-simple. Pero ang ganda, I like the question. Lalo doon sa mga confident na confident, no? Doon sa kaso nila. Oo, parang, bakit ko yan? Bakit ako makikipag-settle? Malakas ang kaso ko. Yun eh. And it's a common thinking, no? Yung pag alam mo kasing malakas ang kaso mo eh. So, Attorney Al, what's your take on that? Yes. My take is the same as your take. Take away. My take is my take away. Okay, so thank you very much, Judge Jake, for reading Atlea Estremera's question. Actually, sakto to kasi nga, di ba, magkakaroon tayo ng Asian Mediation Conference. Yes. So, ADR. Di ba, ang tema ng conference na yon. So, Ma'am Lea, nakasaad po kasi sa Republic Act number 9285 o ang ADR Act of 2004 na the state shall encourage and actively promote the use of alternative dispute resolution as an important means to achieve speedy and impartial justice and declug court dockets. Kaya ang mediation, conciliation at iba pang modes of dispute resolution ay hindi para i-give up ninyo ang inyong mga karapatan at mga kaso. Sa halip ay ito ay para magkaroon kayo ng mas mabilis na solusyon sa inyong sigalot, no? Na mapayapa at tulad ng sinabi natin, mabilis na paraan. Remember na ang court litigation ay very adversarial, no? Kung tawagin, at matagal na proseso. Pero sa ADR, katulad nung CAM at JDR, ay ang magkabilang panig ang magkakasundo sa paglutas ng kanilang problema. Tama. Win-win situation ang nangyayari. Correct. At dahil dyan, ay malamang mas mabilis ang aksyon at maaari pang maayos ninyo ang inyong nasirang relasyon. Tama. Ang galing na mabilis ang aksyon at maayos ang nasirang relasyon. Diba? Parehong may on. At shon. Yes. Thank you, Attorney Al, for your very insightful answer to Atlea Estremera's question. Now, sang-ayon ako dun sa mga sinabi mo. Hindi naman po waiver ng rights, no, yung alternative dispute resolution. Bagkus ito po ay isang paraan para i-enforce sa mga karapatan at obligasyon. Ang pinagkaiba nga lang po sa court case or sa litigation ay dito po sa ADR ay may tinatawag na party autonomy. Ang mga magkaaway po ay may direct control sa proseso at resulta ng kanilang ADR. Kaya nga sabi mo kanina, di ba, magkakaroon po ng win-win solution. Yung pinakamaganda po na parehong panalo kayo doon po sa inyong usapin na yan. At saka, yun nga kasi kahit sabihin mo na ikaw, confident ka, na okay, malakas ang kaso ko, mananalo ko. Ganito po kasi yan, no? Manalo ka nga dito, yung kabila mag-aapila. May talo kasi, so yung talo, mag-aapila. Paano kung doon nabaliktad yung desisyon, di ba? Na-reverse, na iba yung appreciation. O tapos kayo naman. So kumbaga, habang hindi kayo nagkakasundo, habang may litigation, it will take years, no? It really takes years. Kaya yun ang kagandahan ng ADR. Kasi nga, at that point, kung open-minded ang mga parties, no, to arrive at the best solution to their concerns, so yun, win-win solution talaga. Sabi nga ng mama ko, si mama kasi mediator. Yes, mediator siya. Sabi niya, lagi inaano niya, kaya nga sa mediation, which is a form of ADR, lahat panalo, walang talo. O, diba? Ang galing ng ano ng nanay ko, diba? So, mga kahuntahan, give ADR a chance. It will be good for you. Galing. Magaling sa'yo, mag-give ADR a chance. It will be good for you. Yes. Please vote for Judge Jing sa darating na eleksyon. Grabe. No, hindi po baka maanoan tayo. Lukuhan lang po namin yun. Si Atty. Al po, tatakbong news. Yes. Ako po yung escort. Tatakbo ako senador. Yes. Okay, joke lang. Baka maniwala sila. Oo nga, hindi po. Ano lang po, mga posisyon namin, news at saka Sergeant escort. at Arms.
Talaga, Sergeant. Ako yung Sergeant at Ikaw, Arms. Sergeant at Arms. Ikaw, Muse. Yes. Okay. Gender sensitivity. Oo. Okay. Sa Santa Cruzan, Reyna Elena. Siya po yung Reyna Elena. Okay. Ako si Constantino. Ay, di ko alam yan. Ay, hindi kasi iba nga pala. Sorry. Yeah, it's okay. Pero hindi kayo pwede mag-participate. Pwede sa naman siguro manood, pero never pa ako nag-experience sa kalsada, ganyan, yung mga parada nila. Never pa. Okay, ako rin. Oo. Sige. Sige. Go! Okay, anyway, thank you, Judge, for that. And thank you to our question senders. So, sa iba pa nating mga kauntahan na gusto rin magtanong sa amin, please feel free to send us your questions either by posting as comments in any of our episodes on our FB page or our YouTube channel. Which i-explain lang natin na just because na sinasabi namin na please send us your questions, we'll try our best to answer them din doon sa mga social media pages namin. Pero, most of the time, kinukuha namin doon yung mga questions nyo, tapos dito namin sinasagot. Bakit? Oo. Kasi para marami rin ang makaalam at mag-benefit doon sa sagot. Kaya wag po kayo magtampo at wag nyo po kaming awayin doon sa mga comment section kasi hindi kami nagre-reply sa mga comments nyo. Diba? Oo. Kasi nasasakto kami doon. Na yun po na. Di ba may nag-comment para, ano ba naman to? Hindi naman nagre-respond o nagre-reply. Walang kwenta, mga gumagano. Ay, nako, diba? sorry po. Sorry po, pero yun na, we try. Total, pag nandun naman na yung questions ninyo, pag nakuha namin, sasagutin namin dito. So, dito po kayo manood. Hindi po doon sa comment section. Yes. Why is that? Kasi nga po, ang show po na People's Court is for legal information dissemination. Kaya po yung mga questions nyo, mainam talaga, nasagutin namin on air para po yung mga similarly situated, alam na rin po nila na mas marami tayong ma-address at ma-reach out by answering your questions for legal knowledge po. Yun po yun. Okay? Now, paalala lang po ulit mga kahuntahan na kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso, please consult a lawyer na po. Private man yan or public o kaya sa law clinics po no ng mga law schools po para siguradong maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang assistance no kasi katulad po ng baka magpa-file kayo ng case o kaya demand letter pa lang so pagpapadala ng demand letter paggawa ng mga legal papers yun nga sa pagpa-file ng kaso pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. That's right. And finally, reminder lang din po mga kauntahan na ang pag-discuss po namin ng inyong mga tanong ay for legal information only, para dagdag kaalaman lang mga kauntahan. Tanging legal information lang po kasi ang pwede namin ibigay at itulong sa inyo. Hindi po legal advice, legal assistance, at financial assistance. At wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan naming mga hosts ng People's Court at ng mga kahuntahan nating nagtatanong sa amin. Yun. So, with that, let's discuss na po our topic for today. Na mga kahuntahan, kada linggo po na yata, no, may mga hearing talaga sa Senado at sa House of Representatives tungkol sa iba't ibang issue. Ang kumuha ng pambansang atensyon ay ito pong hearing na ginagawa tungkol sa Pogo. Talagang malateleserye ang ampeg niya. Nagsimula sa simpleng imbitasyon ng mga resource persons, tapos tumakas sa mga naturang personalidad, di ba? Nahuli at ngayon ay balik Senado at Kamara para sumailalim pa sa mas matinding pagdinig. Correct. May mga sumusubaybay no? At sumubaybay mula pa sa umpisa. May ilan ding nagsawa na at binitawan na ang remote. So, nagsawa na sila sa pagsubaybay. May mga naiirita, may mga nag-aalala dahil sa kaliwat kanang pagpataw ng contempt sa mga resource persons. Ano nga ba ang legalidad ng mga hearing na ito sa Senado at House of Representatives? Ano ba ang pakay at layunin ng mga ito? Kailan kaya matatapos ang mga ito? Yun nga. At maliban dyan sa mga tanong mo, Attorney Al, ano ba mga karapatan at tungkulin ng mga iniimbitahan sa mga legislative hearings na ito? Paano kung tayo ang maimbitahan dyan? Huwag na po, please. Please lang. Pag naimbitahan ka, tapos pag hindi ka sumagot, contempt ka talaga. Diba? Ang hirap. So, pero wala naman chance na maimbitahan tayo sa ganyan. So, hindi, magbibigay ako ng tip. Sabi ko, imbitahan nyo si Judge G. Ay, naku, wag na po. Iba na lang po. Kaya alamin na kaya natin ang mga sagot mula sa ating resource person. Ay, hindi pa. Sorry. Masyadong into the zone. Special guest. Hindi po resource person. Special guest. Yan.
Kaya ipakilala na natin siya. That's right. Special guest po, hindi po resource person, hindi po ito legislative hearing. Correct. Ayun, kasi baka makontempt pa tayo kung may masabi tayong mali. Tama, diba? oo. So, our special guest, mga kauntahan, is a returning guest. Siya ang ating special guest sa episode 56 on how to make a law. O, diba? Talagang related pa rin itong topic natin today. Correct. Nagtapos po siya ng Bachelor of Laws mula sa Far Eastern University. Sa kasalukuyan po, siya ay legislative staff ng Deputy Majority Leader at Representative ng 3rd District of Quezon City na si Franz Pumaren. Wow. Siya rin po ay isang masipag na entrepreneur. Oh, diba? Mga kauntahan, please welcome back to the People's Court stage, Attorney Maria Carissa Sandra Dada Aquino. Yun. Kompleto. Hi, Attorney Dada. Po. Thank you again. Thank you very Thank much you so for much. Nice to coming. see you again. Thank you for having me again. Yes. And thank you for... O, diba, parang coffee, lang tayo dito. No? Nagkakape lang tayo. Chikahan lang. Oh, kaso walang kape. Walang kape. Sorry. Okay. Judge. De, tapos na po yung kape natin. Now, welcome back to People's Court, Attorney Sandra. And again, maraming salamat sa pag-accept ng aming invitation kahit na short notice at alam Sobra. namin napaka-busy mo sa mga kaganapan sa Senado, sa Congress, House. at Oo. saka dun sa business mo, of course. So, thank you talaga. We really appreciate it. It's a privilege naman po to be here. Thank you. And tulad nga sinabi natin, since episode 56 pa yung last. Oo nga eh. So, Diba? pala-doble. Oo, Kaya pala-doble. talagang it's about time that Correct. mag-return, magbalik bayan, parang gano'n. Okay. Saka alam ko na you should be somewhere today no, dahil sa dami. Alam ko, talaga? yung today kasi is, kasi nga late nga natin papalabas to, ngayon po ang filing ng certificates of candidacy. Diba? Ng ating mga, mga kandidato. Kaya kahit na kailangan siya sa ibang lugar, pinaunlakan pa rin tayo. Correct. Kaya we are truly grateful. Ayan. Pero bago natin simulan discussion, meron muna kami personal question. Ano Yes. po yun? Ayan. Ano ba yun? Oo, yan. Ayan. Kasi pinag-isipan talaga namin itong tanong na to. Si Attorney Al, nahirapan. Nag-migraine. Migraine. Nag-migraine siya. Anyway, dahil Burr months na, at syempre, nandyan na, Christmas is around the corner. Ano ba ang pinaka-memorable mong Christmas celebration? At bakit? Oh, di ba? Oh my gosh. Ano ba? Mahirap. Mahirap. Oo. Pero kasi ako, kami ng family, syempre nagkanya-kanya na kami ng, pag lumalaki kasi diba, nagkakaroon na ng kanya-kanyang buhay. So most of the time, busy all throughout the year. So every Christmas, wala naman super memorable na this thing. Pero I'm always excited to celebrate it kasi yun lang yung time namin na kumpleto ulit, lalo na ako only child. So kami magpipinsan nung buhay pa si Lola. Gusto niya every summer magkakasama kami sa kanya. So nasanay kami na close kami, pero yun nga, dahil lumalaki na kami. So every Christmas na lang kami nagkikita-kita para reunion. babanding. Bonding. I mean, we see each other siguro twice, nakukumpleto kami siguro twice, thrice a year na lang. Nagkikita-kita isa-isa. Pero yung Christmas kasi, yun yung almost complete kami. I see. Speaking of which, batiin mo naman yung mga kamag-anak mo sa probinsya yan. Hi, Mama. Yung kamag-anak ko sa Cagayan. Ayan. Okay. Saan sa Cagayan? Sa Pamplona, Cagayan. Pamplona, Cagayan. Yes. Sa north yan, di ba? Apo. Kasi may Cagayan de Oro De din. Oro. Yes. Sa Visayas. Mindanao. Mindanao. Oh, yeah. Sira tayo sa Zero tayo sa geography nito. Okay. Lagot. But thank you very much, Attorney Thank you Sandra. din po. Maganda nga yun, yung mga Correct. reunions with the childhood. Mga It's not so much cousins. about the places and the sabi ko sa iba. Okay, last most memorable ko was my Christmas vacation in Europe, mga ganyan. No? But more importantly, it's Yung mga tao. who you spend it with. Kaya nga correct. yun, nakakatuwa. So thank you for sharing that, Attorney Sandra. Now, kailangan na nating short break muna. Kasi nga po, after the short break, eto na yung ating mas malalim na diskusyon tungkol sa mainit at teleserye yung topic natin. Hindi, yung topic po yung teleserye. Hindi po yung discussion namin. Correct. Magulat kayo, bigla pumunta si Alice Guo dito, di ba?
ginamit yung platform para explain, no? Sabihin niya na diba? Pinoy po ako. Ayan, Yeah, okay. joke Pero hindi lang po yun. ganun Basta ang topic po natin, we'll be discussing about legislative inquiries, no? Mamaya po yan sa third segment. Kaya po, huwag kayong alis mga kahuntahan. Don't switch the channels at huwag nyo pong i-pause ang sa people, pag nanonood kayo sa YouTube or Facebook, tatapusin nyo na agad. Wag, ito pa lang. Third segment tayo. Kaya magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa, hindi kompleto ang People's Court kung wala ang naubusan na talaga ako na adjective. English naman, the one and only Judge Nguyen Conolasco. Hi, Judge G. The unique. Oh, the unique. Oh. Parang ano yun. You're one in a million. Yan, once ako in nakadalawang. a lifetime. Oh, di ba? Pwede. Miss Congeniality. Miss Congeniality, Yeah, lumalakad. Si Sandra Bullock. Yes, Ayan. very good. Oh, yan. Okay. Thank you, Timial. And hello ulit sa iyo at sa ating mga kahuntahan and of course our special guest, Attorney Dada. It's me again, Jing Uyenko Nolasco, former judge, and welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest nga po tayo, si Attorney Dada, na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today we are honored to have again with us Attorney Sandra Dada Aquino. Yes. Oh, diba? Nakatatlong banggit ko talaga. Ano ka-emphasize? Ganun po siya ka-special, no? As our special guest to enlighten our kahuntahan sa our featured topic for today. Yeah, para hindi talaga sila magkakamali kung sino guest natin. Oo, kasi yung guest natin. Pati po yung yung pangalan niya nung naka-flash on screen. Tama po yan. Yes. Okay. Okay, sige. At para marami tayong matalakit today, Judge Jay, simulan na natin ang discussion. But before that, oh yes, may tama. nakalimutan kayong dalawa. May babatiin Yes. kayo. So, sige, go, Attorney Dada. Happy birthday, Attorney Madeline Pia. Yes. Ayan, Okay, belated. Dahil hindi kita belated. nagawa ng video, dito na lang kita i-greet. ayun. Yes, correct. Okay. Oo. Belated. Belated, happy Belated, happy birthday, birthday. Attorney Madeline Madeline Pia. Pia. Actually, isasabihin ko lang, babanggitin ko lang. Si Attorney Madeline Pia ang dahilan kung bakit ako nag-lecture sa Villasis. Oh. Hindi pa ako kilala ni Attorney Ni Kit. Christian dati. Oo. This was back in 2019. I see. Ayun. So, di ba nag-work siya kay Attorney Kit? Yes, So, opo. tinawagan niya ako. Sabi niya, Sir, i-recommend kita sa Villasis. Sabi ko, sige. Ayun. So, kaya, yun, the rest is history. Yeah. Ayun. So, siya ang nag-hook up sa akin with Attorney Kit. Which, who is, or who Also, should be, oo, kasi nag-guest na siya sa atin, si Attorney Kit. You're due Yes, for your, you're due for your Next second, guest. next next guesting. guesting. Alright, Yeah. okay. So, sige. start na. Yes, Attorney let's Al. start. Okay, so Attorney Dada, ready ka na ba? Yes. So, Okay, mo dito. game na. Game na. Okay. So, Attorney Sandra, una sa lahat, ito, kailangan natin malaman kung legal ba itong mga hearings in aid of legislation. Ano nga ba ang constitutional basis ng power of inquiry in aid of legislation? At may pinagkaiba ba ang legislative inquiry sa Senado at saka sa House of Representatives? Bali po ang inquiries in aid of legislation, nakasaad po yan sa Constitution. Section 6 sa Legislative Department, Article 6, Section 21, that the Senate or the Congress or their committee may conduct an inquiry in aid of legislation in accordance to the published rules, to their published rules. Okay. And wala naman pong pagkakaiba ang legislative inquiry ng Senate and Congress, since ang goal lang naman nila is to
yung ang goal lang naman nila is to make inquiry, to make effective legislation. I Okay, see. parang data gathering. Yes, parang ganun po. I see. At saka mga consultants din, no, para they will suggest kung ano gusto nila amendments. Well, pwedeng their goal is to craft a new legislation, amendments sa existing, or kung ano pa yung mga future na kailangan na legislation natin. Correct. Yeah, Kaya, paano meron ka bang mga kilala na naka-attend na sa mga ganyan? Yung Si mga Dean Ada, umattend na siya Ayun, dyan. si Kasi Dean Ada. I think ang parang kinonsider nila doon was yung hazing nung Adamson. Yes. Doon siya. Tapos sino pa ba mga kilala ko umattend dyan. Tagang alam mo na related talaga siya sa merong kina-craft na batas o gusto i-amend. Tinatanong sila, okay, what do you think? What should be changed? Naku, pagka may kung civil code, family code, yan, marami ako masasabi talaga. O yan na, Ay, naku, hindi, mag-ready ka na. no, please, no, Ayan, wag, baka makontempt ako. Makontent. Sabi mo, marami kong masasabi. Ayan po, ito po ang pwede nyo resource person pagka doon kayo pumunta. Pero yun na nga, meron akong follow-up question dun sa kanina. Kasi nabanggit yung mga, merong babaguhin sa batas o kaya gagawa ng batas. So, considering na in aid of legislation ito, itong mga hearings na ito, kailangan ba na talaga may proposed legislation na bago pa magpatawag ng mga hearing or pwedeng kahit wala pa at saka na lang magpo-propose pag natapos ng mga hearing? Pwede pong wala pang proposed. So, pwede kasing they are doing parang research, yun nga, to make effective legislation. So, not necessarily na meron ng propose na like yung nangyayari ngayon yung sa Senate dun sa anak ni Nino Mulak. Wala naman sila pang concentration on an existing law. Okay. Ayun. Bakit siya ginagawa? So, pwede talagang wala pa idea, malabo pa, tapos magiging clear na lang later. Yes. So, ito ang tanong, sino nga ba ang magsiset Yan. ng Oo, legislative actually, hearings? oo. Sino ba ang nag-i-initiate nito? Oo. Pwede ba ako? Padala ako ng sulat sa iyo, tapos i-refer mo kay Kong. Sabi mo, nagpapa-legislative hearing si Attorney Al, ganyan. Anong topic? Wala lang, kahit ano lang. Actually, sir, At saka paano naman pala ang pag-imbita? Kasi ang dami tayong pumupunta doon, no? Paano pag-imbita ng mga witnesses at resource persons? At saka Pwede ba hindi dumalo? At saka ito pa, meron akong itutuhugin na namin yung kasi tungkol yan sa process Yes, oo. Paano dinidetermine yung topic? Kasi parang feeling nga ng iba, yan, pagka may pumutok na balitang ganito, o eto na, meron na, legislative hearing ang Senate at saka ang Congress. So parang, unfortunately, no, of course, it will also be unfair to the Senate and Congress na parang iniisip lang ng karamihan, eto na naman sila, gusto lang ng nasa limelight, Correct. gusto lang makisawsaw, Yes. at mema lang. Yes. At saka hindi, sabi nga nila hindi na ito in aid of legislation, in aid of re-election. Yun, yung mga ganon. So yun, tuhugin na natin yung mga tanong na yun. Yan. okay, first of all po, kung paano siya nagsisimula, may set ng rules po ang Senate at ang HOR, ang House of Representatives. So, almost magkahawig naman sila. So, first, pwedeng motu proprio na votes from the members of either the Senate or the Congress on their own. Tapos, pwede din po na, like for example, through a privilege speech. So, magpe-privilege speech si, like for example, what happened to Senator Riza, nag-privilege speech siya regarding sa Alice Go case, and then it was, na-refer po siya sa committee. Yun. So, pwede naman po then na they will make a resolution, pass a resolution, directing to conduct an inquiry in aid of legislation, the committee on, like this, like for example, yung kay Senator Riza, Committee on Women's to investigate yun pong nangyayari ng mga prostitution dun sa allegedly po. And yung sa tanong niyo naman, sir, pwede po kayo na mag-file ng petition addressed to the speaker. Sa side namin sa HOR. Okay. So, they will assess if pwede siyang maging subject ng legislative inquiry. Like halimbawa, merong kahit mga private matters, no? Halimbawa, meron kami problema sa barangay namin o sa subdivision namin. Para magkaroon ng legislative hearing, pwede idulog sa speaker
Pwede po. Para Via i-refer. petition, yes. Tapos dadaan nga doon sa proseso ng Opo. calendar at saka yung hearings. If nakikita po nila na pwede itong maging subject ng legislative Legislation. inquiry. Okay. So yun na nga. Yung topic. Yung topic, Oo. sino nagde-determine ng Oo. resource person, sino nag-iimbita, at saka pwede bang tumanggi. Like for Yes, example, oo. si Attorney Al, ayan, kakapropose, sabi ng binabawi ko po, ayoko mga po revision maging sa resource person. family ko, tapos gagawin siya Yeah. resource Oo. person, tapos ayaw niya, gusto niya tumanggi. Paano yun? Pwede ba tumanggi? Bali po dun sa unang question na sino po yung nagde-determine. So, pagkatapos ng, kunwari, privilege speech or resolution, re-refer siya sa committee. Yung secretariat po ang determine ng mga i-invite kung sino yung mga affected. Like for example, yung kay Alice Go, part of it is yung issue regarding Pogo. So, dahil involved ang Pogo, may invited po na PAGCOR. Correct. Tapos, yung sa public, mga involved sa public order and safety. And then, kung dun sa mga resource person, yun nga po, yung secretariat. And then, the invitation, nakalagay po dun talaga na you're invited. That dapat specific na in aid of legislation. Okay, pero paano yung tenor? Para ba siyang subpoena? Na parang ano yun? Failure? To appear, mga ganon-ganon, yeah. will make you liable for contempt, mga ganon-ganon. Hindi pa na, wala So pa na. invitation Parang na invitation. talaga. Pero it should be, Nakalagay. stated na in aid of legislation. So, pwede na niyang siya. tumanggi si Attorney Al, for example. Syempre po, hindi pwedeng tumanggi si Attorney Al. Kaya pala, di ba, bago nagsa-start ang mga hearing, binabasa kung sino yung nandyan at kung sino yung wala. Tapos merong sulat, may medical certificate, ganyan-ganyan. Kasi po, pag in-invite, it means na yung information na manggagaling sa kanya is very important. It's very necessary dun sa goal ng legislative inquiry na mangyayari for that meeting. Okay. So, dapat, as in, valid reasons talaga. Ang if pag-a-absent, ever, no? Ang yes. pag-a-absent. So, meron naalala ko bigla. Kasi di ba sa courts, meron kasi akong tinatawag na 3 Marias, the valid grounds for a motion for postponement. We have acts of God, force majeure, and duly substantiated physical inability of the counsel or a witness. So, dun sa tatlong yon, alin ang pwedeng sabihin natin, pwedeng gamitin. Like, for example, Attorney Al, ikaw na talaga gagamitin ko example, Talagang ayaw umaten ni Attorney Al. Pakita mo yung ayaw umaten. Hindi pwede umaten. Sige, ayaw. Pero, ayaw mo kasi kinakabahan ka or what, kung ano man yung mga ano niya. So, parang nag-ano siya kung paanong valid reason naman ang pwede niyang gawin. Alin doon ang po pwede? Pwede ba niyang i-invoke nga yung acts of God or force majeure or yung physical inability, if ever? Provided na it is true. Correct. Kasi, Kasi pag nagsinungaling ka naman, pwede kang, may power implied power dahil nga sa power nilang in aid of legislation. They can issue subpoena, they can arrest the witness, and din na nga yung contempt. Ayan na, yun Ang pala. pinakasikat na contempt. Correct. Kaya yung in aid of legislation, yun yung magic phrase. Yes. Pag naka-receive ka nun, hindi ka pwedeng umanggi. Sige, attend na lang ako. Attend ka na. Lalo na pag family code at saka civil code. di ba? Sige, I'm sure you're pagkahandaan natin. excited. Excited din ako, ganyan. Okay. Now, pag-usapan naman natin ang actual na hearing. Ito na. Sino ang mga pwedeng magtanong? Kasi kung minsan parang ang gulo. Yeah, gulo. At anong mga pwedeng tanong sa mga resource persons at witnesses? Plus, bakit kuminsan ng haba-haba? At ilan ba yan? Ilang hearing dates ba yan? Lahat ba yan? Nakaplansya na? Sinasabihan ba yung resource persons na, ganito kahaba yung hearing natin, ganito karami, or ano lang, you play it by ear. Ano bang Attorney Dada, para sa kaalaman ng ating mga kahuntahan? At least po sa amin sa HOR, meron pong list ng mga witnesses na i-present on a given date. So, although, wala naman na limit kung hanggang ilan na
hanggang ilang hearing ang gusto. I see. So, actually, napaka-wide ng coverage nitong power ng legislative department na ito. Oh, I see. Kasi, Talaga? Yes. So parang kahit ilang taon? Ganun. Pwede. pero, No? hindi naman siguro Pwede naman aabutin siguro ng aabot, isang oo. term nila. Oo. Like, Ubus na yung term nila, nag-hearing pa rin sila. kung masaya sila sa ginagawa nila. Di ba? Hearing na nag-hearing. Hearing lang sila ng 3 Hearing lang years ng o kaya hearing. 6 years. Oo, di ba? Pero hindi naman nangyayari Ayun yun. nga. Oo. Pero pwede. Po, pwede kung gusto nila. Kasi wala naman limitation Yeah, dun correct. sa... Oo. Ang sinabi lang na limitation dun sa rules namin is 60 days after the termination. Walang sinabi na yung kung ilang yung periods duration na ano. Yes. Yun doon sa mga tanong, kasi sabi mo nga, nasa kanila na yun, no, yung duration. Apo. So pati rin ba sa tanong, Oo, it's paano yun? entirely up to them kung anong gusto nilang itanong. Actually, may agenda po na Okay. na binibigay naman. Tas So related yung- dapat doon. Opo. Tapos yung mga tanong naman is, ayan, dapat related and yung masasagot din naman talaga ng resource person and dapat reasonable and dapat dikit pa rin talaga doon sa goal na Oo. nung mismong goal nung bakit sila In theory, nag-increase. ganon. Pero di ba, may mga tanong Increase din in na... need of legislation. Oo, di ba? Minsan may mga tanong din talaga na, of course, ito very obvious na nakikita natin sa Yes. TV, na paminsan, hindi na related doon sa Yun ano. nga eh. Yung bang, katulad nung isa, di ko na, o siguro ito, public knowledge na, nung tinanong si Alice Guo na, may boyfriend ka ba? Wala bang Sinong pwede? boyfriend mo? Boyfriend mo ba si Mayor? Hindi ba pwede objection, Your Oo, yung ba, Honor, hindi ba na pwede sa- mag-objection dyan? Hindi, no? Or, Wala Your Honor, naman, we pero- take serious exception to the question for being irrelevant. Yeah. Wala bang Wala, Parang walang wala ganon. talaga, no? Although they can, the usual, right against self-incrimination. Naman ganun. Ayan, so Ayan speaking na, of yun, which, speaking Tara, na. yeah, speaking of which, ayon kasi sa Section 21, Article 8 of the 1987 Constitution, na sinight din kayo na ni Attorney Sandra, the rights of persons appearing in or affected by such inquiry shall be respected. So ano nga ba ang mga rights and duties of witnesses dito sa legislative inquiry? So, yung yan po yung last line nung section, no? So, yan yung isa pong isang ang tawag dito, limitation ng inquiries in aid of legislation. Pero bago dyan, yung first po is published rules. Okay. So, dapat may published rules ang Senate and ang HOR regarding the increase in conducting inquiries in aid of legislation, because if wala po na published na rules, they cannot use it as part of the inquiries in aid of legislation. And then dun sa right of the persons affected dun sa kasama po dun lahat ng rights natin under the Bill of Rights, which includes the right to due process, right to not to be a witness Against Against to So that yung concept. right That's of why we also incrimination. yes. And yung ano, they can also have counsel po with them. I They can see. have lawyers Yeah. with them. So, syempre, like, yung badgering the witness. Respect the witness, dapat nandun naman Yeah. yan. So, Meron naman. for example, may counsel si witness. So, sasabihin niya, Your Honor, yun, pwede namang i-manifest Pwede yun. naman po. Baka naman Oo. kasi pati si attorney makontempt pagka sinabi. Ginagawa lang ng attorney. Nag-a-assist lang siya. nag-a-assist lang, pati Nag-assist siya lang. Di ba? kinontempt Sabi, na rin. what do you mean I'm badgering the witness? I'm not badgering the witness and I'm holding you in contempt. Diba? Parang- Hindi naman. Hindi pa ganon. naman po nako-contempt yung Aba, lawyer ni Alice Go. Di ba? Oh, correct. Mabuti naman. Okay, ayan. At saka yung si Attorney Topacio, yung lawyer ni attorney ni Miss Cassandra Ong, di ba? Yes. Pero na ano siya noon, na call out siya na parang attorney naman. Oo, pasagutin mo naman yung kliyente Yes, mo. Hindi yung bulong ka ng bulong diyan. Ganon. Okay, speaking of contempt, sige. ayan na. Pag-usapan Kasi natin pag-usapan itong- na natin. Ang power Ay, of ikaw, Ang power oh. of contempt. Sige, Ako na. ikaw na, oh. Ikaw na. Ay, dahil yun na pala yung last. Oo, Gusto mo last ikaw na. O, sige. go na. Ito na, dahil pinag-usapan natin yung contempt. Basta ang alam ko lang sa contempt, aircon ang kwarto ko saan ka matutulog, no? Tapos may Tawa naman ako may, sa'yo, may talaga. TV pa. May TV daw, 'di ba, doon sa detention center sa house. O kasi 'di ba sino Gadoy? Gadon. Hindi, yung babae.
Badoy. Si Badoy. Si Badoy at saka yung isa pang announcer, pang TV personality ng SMNI, di ba? They were, so nung pinakita yung okay na pala, maayos naman yung sleeping quarters. Ay, pero anyway, kahit siguro... Libre pagkain nun. Opo. May libre pagkain. Pero the fact is, na-contempt ka pa rin. Hindi ko sabihin kasi nga, yung parang binigyan mo sila ng free accommodations with food and everything. Ang nagbabayad pa rin ng taxpayers. Pa rin. So, parang at the expense of the taxpayers pa rin. So kaya ito ngayon ang tanong, ano ba itong contempt at kailan maaaring i-cite in contempt ang isang resource person or witness? Ano ang parusa dito? Ayan. Okay, ang contempt po is an implied power ng Congress or ng Senate dahil they have the power ng increase in aid of legislation. So, yung contempt po is actually, sabi ng Supreme Court, it's not a punishment per se, but it is more on self-preservation ng legislative because they are exercising their authority. And yun, so the persons invited should obey and respect the procedures. So yun po yung contempt na legislative contempt na basis. So ano yung parusa doon? Pagka yun lang talaga. Detention lang. Yeah. Pero gaano katagal? Kasi parang iba-iba yung Tapos depende sa mga motions. May maririnig ako, no, until, ganyan. Until kingdom come. Kingdom come. Until kingdom come. Yun lang. Parang life imprisonment. Diba? Actually, yung duration po, ayan, sabi din ng Supreme Court sa case ni Farmally at saka ni Atio, ang sabi nila, they cannot hold in contempt or detain the person they held in contempt indefinitely. Because they have to balance also the interests of the Congress and the rights of the person. Yes, exactly. So it should be reasonable po. So pero walang defined. Wala din. Kaya nga, yung si Secretary Harry Roque isang gabi. Tapos 5 years. Yung iba naman, hindi, weeks, no? Hindi ngayon kasi sabi reasonable Pero kumbaga, it will vary pa rin, diba? Kasi pero previously kasi 'di ba before the Farmally and the Atio Supreme Court decision, pwedeng mag-indefinite ang ang Senate because they are considered as continuing body unlike sa HOR na every 3 years nagpapalit sila. So at least ngayon hindi na indefinite. Yes. Okay. Pero just ang dami ko pa sana nangyari. Pero at least walang penalty na, like sa court kasi, merong fine. May fine. Dito wala. Detention lang. Detention lang. Okay. So at least isa yan sa obvious na difference. Kaya, pag nag-resource person ka, magdala ka na ng damit. Mga utilities, toiletries mo. Pag tinanong, pag chinek, bakit ito? Para ka mag-check-in. Para ready. Para ready na ako, just in case. Ito na, last question na natin. Kasi na-discuss na kanina about ngayon sa duration and everything. Ito lang yung last na talaga. Pwede bang pigilan ng korte ang legislative inquiry? Yan, gaya, in aid of legislation. Yan. Hindi po pwedeng pigilan ng court yung inquiry in aid of legislation. Of course, we have to consider there's separation of powers. And ang legislation po, they have to exercise their authority without any impediment. So, ayun po. Pero, ang legislative inquiry in aid of legislation, they can be subject of judicial review. So, pag may nag-file po, they can check if the Congress or the Senate exercise grave abuse of discretion. Okay, so, yun. Tapos siguro, doon lang siguro sa aspect na in violation of the law, in violation of the rights, or because of grave abuse of discretion. So, yun lang i-correct natin. Pero yung legislative inquiry per se, hindi pwedeng pigilan. Yun lang manner nga of it was Okay, naku, ang dami pa. Kasi dami ko pang tatanong pati sa contempt na yan. Parang nire-ready mo na sarili mo na pag na-invite kasi ka na. parang feeling ko tatawagan mo ko judge. Yes, sabi ko, I am here represented by, again, no less than the one and only. Ang nag-iisang natatanging si Judge Jing Oyaco Nolasco. Ayan, di ba? Hello po. Ganun ang kubungan. Anyway, okay. Pero hindi, hopefully, no, kasi para sa mga nanonood, no, baka naman magkaroon ng pagkakataon na you will be invited in the future, ganyan. Pero syempre, let's hope na consistent with the purpose, no? Yung bang makatulong tayo sa
craft ng batas. Tama. At Yun ang hindi yung isipin maharas tayo doon, no? It's an honor actually Yes, if you're correct, invited correct. as a resource person because True. it's in aid of legislation, Correct, no? Na yes, parang oo. you have a stake here, you're Correct, doing yes, something, no? yes. Na para ma-improve ang Oo. ating Sana nga country, ganun no? nga, hindi yung pag na-invite kakabahan ka na, kung baka makontempo ako, magbitbit na ako ng gamit dito. Hindi kasi basta naman, you say what is the truth eh. Yun lang Correct. naman yun eh. You cooperate, you say, you're called there as a resource person, you let them know what they need to know from you. At yun lang, maging respectful din naman Yeah. dapat yung mga nagko-conduct. Yes. Yun lang, balancing lang naman. Correct. Diba? Ako napakaganda Okay. na ating discussion, no? Kahit na kulang sa oras, Yes. pero at least, no, na-discuss naman natin yung mga important points. True. Ayan. So, again, thank you very much. Yes, you thank you very very much din much, po. Attorney Dada. Oo. No, for gracing talaga. Oh, gracing. Our guest of honor. Yes, Ayan. okay. For accepting our invitation. Tama. It's a privilege naman. Yes. Thank And you. it's an honor for us as well. But before we end the program, Attorney Dada, baka meron kang last message to our kahuntahans regarding dito sa topic natin today, in aid of legislation. Legislation. Well, katulad din ng message ko last time, i-emphasize ko lang din ulit na ang legislative department ay napaka-powerful na department. Ang emphasis ko last time is budget and rights. This time, yung napapanood nyo po na in aid of legislation. Plus, bukod dun sa in aid of legislation kasi, dun din sa in aid of legislation, meron silang powers na ine-exercise nila separately sa judiciary. Like yun nga, yung arrest, yung subpoena, yung contempt. So, you can just imagine how wide yung legislative, yung powers ng legislative department. So, ito po, darating na po ang halalan. Yes. Mamili po tayo ng tama. Correct. Huwag Tama. naman po dun sa mga Siyempre, may mga powers ng legislative department na hindi ko na-i-state yung obvious na they are taking advantage of it. Tama. So, sana be responsible voters and vote for someone na talagang deserve to be a legislator. Tama. Correct. Napakaganda. Makakatulong doon sa Correct. Yes. legislation. Yes. Tama. At totoong valid inquiry Yes, in aid of of legislation. legislation. Yes. Ayan, Very good. Thank perfect. you. Ayun, thank you very much, Atty. Dada. Thank you At least po. maganda na narinig natin yan from someone who also works in the Yes, legislation. oo. Kasi kami, mga nasa labas, no, outside looking in, may mga frustrations kami. And indeed, sabi mo nga, ang susi talaga ng pagbabago is nasa mga botante. Yes, Tama. correct. Ayan. Okay, so thank you very much, Atty. Dada. Till next time, ha? Yes. Oh, Yes. yes. And that's it for now, mga kauntahan. Kita-kits tayo uli next week sa isang bagong episode ng People's Court. Ako po muli si Atty. Al Jumrani. Maraming salamat po. And again, thank you, Attorney Dada. May naisip na akong isa pang topic for you sa next guesting mo. Tungkol din dyan. No? Related. May sinabi ka kanya, sabi ko, ay, oo, pwede si Pwede. Attorney Dada doon. So, Sige sasabihan kita, mama. Sabihin ko sa yung topic. But for now, maraming salamat po ulit, mga kahuntahan. At yun na nga po, ako po ulit si former Judge Jing T. Uyenko Nolasco. And of course, this is not the last episode for the year. It's the first episode for October, no? So, matatapos pa ng taon, hindi po matatapos ang People's Court. Yes. Yan. Kaya po, abangan nyo po ulit ang ating show na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.